Hindi! Sa labas! Hindi ako alis! Oo! Oo, alis ka! Henry! Tick. Talk. Tick. Magsalita ka, ano ba yun? Wala naman ako ginawa. Sumayo ka. Hindi. Gusto kong arestuin mo siya. Gusto kong arestuin mo siya. Kaya maglalakas loob ako. Pwede mong... You can rip it all you want, that's not gonna change the fact that Gawin na lang ba gusto ko? Hindi naman. Map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 papp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 p
lasing na lasing ka na. Nakikita niyo ba ako? Kaya kapag sinabi kong hindi, ano ibig sabihin nun? Kami. Anong ibig sabihin yan? Sanay ang mga ospital sa krisis. Pero hindi palaging medical na emerhensya ito. Mula sa pasyenteng nagwawala sa CAT scan table hanggang sa nurse na lasing sa trabaho, ipinapakita ng 5 insidenteng ito mula sa police body cam. Na minsan, ang pinakamabisang paraan para makapagsalba ng buhay ay ang pagdala sa kulungan. Maligayang pagdating sa After Hours mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Nagsisimula ang episode sa Libertyville, Illinois, bago mag-alas 10 ng umaga. Ipinadala ang mga pulis sa ospital para tumulong sa seguridad, matapos tumanggi ang isang babae na umalis sa kwarto ng pasyente. Ayaw ko makipag-usap ngayon. Pwede naman tayong lumabas na lang. Bawal ka dito. Para saan? David! Pinakiusapan ka na nilang umalis. Kung gusto mo, pwede ka naming ilabas ng may posas, kasuhan ng trespassing, at iwan ng bata dito. Pwede ka rin lumabas at kausapin ako. Sige, pwede tayong maging maayos. Pwede nating ayusin to. Doon natin pwede ayusin. Ayos ba? Para saan? Kakasabi ko lang sa'yo. Pwede ko na kakunin ang cellphone ko? Kukunin ko na, kunin mo ang bag bago tayo umalis. Lumabas ka na. Ngayon na. Oo, alam ko. Aalis na ako. Wala namang dahilan na bawal ako dito. Tama na, sobra na ang sorry. Magparehistro siya. Oo, alam ko. Kunin mo ang bag. Tara, kung hindi, akong kukuha niyan. Pero para saan? Kakasabi ko lang sa'yo, pinalis ka na nila, trespassing ka na. Magkakaproblema ka para sa kanila. Wala namang. Hindi ako pwedeng umalis. Sabi ko na sa'yo. Ayoko talagang umalis. Wala akong pakialam kung gusto mong umalis. Hindi ganitong sistema. Kunin ang bag, itulak ang bata. Tigilan mo na. Ang patawa ng gulo. Umalis ka na. Anong dahilan at hindi ko magawa? Hahawakan ko at itutulak ang bata. Huwag mong hawakan ang stroller. Umalis ka! Bakit hindi ako pwedeng nandito? Hindi. Ang babae ay kinilalang si Lexi Rogers. 19 na taong gulang na ayon sa pulisya ay nasa listahan na ng ospital na mga bawal pumasok. Nagdesisyon si Rogers na manatili sa kwarto habang nawawalan ng pasensya ang mga pulis. Hindi! Sa labas! Hindi ako alis! O, alis na! Hindi! Umalis na! Hindi! Bakit nalito ka ba? Hindi! Bakit bawal ako nandito? Hindi ko ito iiwan! Hindi ako aalis! Gusto ko maibalik ang cellphone ko! Gusto mong umalis na may posas? Hindi ako aalis! Bakit hindi ako pwede nandito? Kakasabi ko lang sa'yo. Walang dahilan. Wala naman siyang tigilan mo na yung pag-uugali mong ganyan. Ikaw? Ayokong umalis! Ikaw alis! Hindi ka na babalik doon. Hindi! Hindi! Walang dahilan kung bakit hindi ako pwede nandito! Oh, meron. Wala naman! Oo, meron! Wala naman! Dito ka nang sa labas. Kapag pumasok ka riyan, mapupusasan ka. Wala akong pakialam. Wala kang pake? Kanino mo pupunta ang bata? Ma-inform mo na itong alalahanin. Sa wakas, nailabas ng mga opisyal si Rogers sa kwarto ng pasyente. Pero siniguro niyang alam ng lahat sa ospital na hindi siya masaya. Palabasin niyo na lang ako ngayon! Ayoko umalis! Hindi! Bakit ayaw mo umalis? Kasi, bakit ayaw mo umalis? Hindi ako aalis. Wala lang. Bakit? Bakit hindi ako pwedeng nandito? Bakit gusto mo manatili? Bakit? Kasi hindi ko kaya. Hindi mo kaya. Hindi! Ayoko umalis! Alis ka na. Ayoko! Sige, magsalita ka. Pwede rin ako manatili dito. Kakausap ko lang sa kanya, sabi niya hindi pwede. Sinabi niyo hindi! Sinabi niyo hindi! Wala akong pakialam. Hindi ako aalis. Trespassing ka! Tumigil ka! Matapos ang bahagyang pagkataranta, kalmado nang tinanong ni Rogers ang mga pulis kung bakit siya pinaalis sa ospital. Gusto ko manatili dito. Wala namang dahilan para hindi ako pwede. Bakit hindi mo na lang siya tanungin? Kaya, Heto pa ang isa. Pribadong negosyo ito, kaya kung ayaw nilang nandito ka, hindi ka pwedeng manatili. Ganun talaga, pinapalis ka nila. Tara na. ayaw ko. Wala akong pakialam sa gusto mo. Ikaw.
Oo, pwede. At naglalakad ka sa labas. Bakit hindi na lang ako manatili dito? Tatanungin ko ang nanay niya dahil wala akong pakialam sa sasabihin niya. Hindi siya magdedesisyon. Lexi, alam mo bang kapag naaresto ka, masasangkot ang DCF? CFS. Hindi ko sinusubukang tawagan ng DCFS. Sinusubukang kitang samahan palabas. Bakit hindi ka mapakalaking tao, itulak ng stroller mo at lumabas? Hindi ka pwedeng manatili dito. Kahit gusto mo manatili, hindi pwede, nire-record din kita. Ayos lang, pwede mo gawin, dito mismo. Ayos lang, ang salitang C. Ang badge number ay 4 na 2, papasalamat ako kung makakalakad ako. Perfecto. Oo, pwede. Lalabas ka rin? Walang dahilan! Gusto ko malaman ang tiyak na dahilan! Ayoko lang talaga nila rito. Hindi nila kailangan magbigay ng tsak na dahilan. Ayaw ka nila dito? Oo, pero sabi niya, alamin niya mamaya. At sasabihin niya sa akin na bumalik. Hindi ka na pinapayagang bumalik. Bawal kang pumasok. Nasaan ka? Ano lang ginawa mo? Ano mga ginawa ko? Nung nasa kwarto siya, sumisigaw sa akin at dinuduraan ako. Kaya. Ginawa mo ba? Bumalik? Oo, galit ako at tinaasin ko ang boses ko. Pasensya na ako, problema yon. Ibig sabihin, tinaasan na kailangan na umalis. Kaya kailangan mo na umalis. Paano kung sabihin nga na pwede akong bumalik mamaya? Hindi. Hindi mahalaga. Bakit? Ngayon, desisyon na namin to. Bawal ka nang pumasok dito. Criminal trespass na yan. Sige, pero pwede ako pumunta dito kasama ang nanay niya. Hindi ka pwede. Oo, pwede ako. Hindi pwede, oo, kaya ako. Gusto ko siyang makausap bago umalis. Hindi pwede. Alis ako kung makakausap ko siya. Hindi mo siya kakausapin. Sige, ibigay mo sa akin ang telepono ko. Gusto ko lang telepono ko. Tawagan mo siya. Ibigay mo sa akin ang telepono ko. Kailangan niya ang telepono niya para matawagan mo siya. Hindi, gusto ko ang telepono ko. Lex, Hindi ka naman, ayaw ko umalis. wala akong pakialam. Alis ka. Hindi ko masabi ang isang bagay. Hindi. Bakit? Dahil sinabi ko. Tara na. Ayoko! Hindi mo gets! Anong ginawa ko? Tapos na ang oras mo para magsalita sa kanya. Tapos na tayo. Umalis ka na. Ngayon na. Ayoko mo, Zangi. Wala akong pakialam. Kumasta ka ng may gulang, ilabas ang anak mo. Hindi ko masabi ang isang bagay. Hindi. Bakit? Ayaw ka nila dito dahil nakakaabala ka sa ibang pasyente. Tingnan mo ilan ang kasama mo dito. Ako. Inayos na namin ito. Ilang beses na. Gusto ko makausap ang supervisor. At pagkatapos ay alis na ako. Makinig ka, mas mabigat na ngayon ang kasong criminal trespass. Makakatanggap siya ng ticket. Hindi ko siya basta madala kahit saan, maliban kung paulit-ulit siyang lumabag. Inayos ko na. Salamat. Lexi, tara na. Tulak. Ngayon na. Gusto ko munang makausap ang supervisor. Nandito siya, nasa labas siya. Tara na. Gusto ko dito mismo makipag-usap. Ako ang magtutulak o ikaw ang magtutulak. Yun lang ang mga pagpipilian natin. Mag-decision ka, ako o ikaw ang magtutulak ng stroller. Gusto ko munang makausap ang supervisor. Hindi, wag mo hawakan ng anak kong babae. Napagpasyahan na. Nang tangkay ng mga pulis na itulak, palabas ng gusali ang sanggol niya. Mukhang biglang nagbago ang tono ni Roger. Tigil! Huwag mo akong hawakan! Nakaalis! Lexi! Itulak mo ang stroller! Tigil! Tigilan mo siya! Diego! Tingnan mo ang ginagawa mo sa sanggol. Ayoko! Tigilan mo! Wala kang pakialam! Gusto ko umalis! Gusto ko manatili dito! Wala namang dahilan para hindi ako manatili! Ah! Sige! Hindi! Summon! Tigil! Diego! Stop! Nagdesisyon ka na! Tik! Ang aking stand, wag ba? Tigilan mo ang paghawak sa akin! Tigil! Hindi ka na ngayon! Nagdesisyon ka na! Tigilan mo ang likod ko! Sige! Huwag kong hawakan ng anak kong babae! Let's see! Huwag mo akong hawakan! Tinodoble ko ang lock ng kosas para hindi humigpit sa pulso mo. Tama na. Relax ka lang! Lexi, huminga ng malalim. Hindi! Gusto ko huminga ka ng malalim. Hayaan mo na lang ako umalis. Hindi na! Gusto mo ako isama sa kotse! Hindi! Pinili mo yan! Dan, relax ka. Let's see! Wag! Pwede mo ba sabihan ng nanay ko na sunduin siya? Huminga ka ng malalim. Habang inilalabas ng mga pulis si Rogers mula ospital, hindi niya sila pinalampas. Hindi ako pwede umalis na wala ang anak kong babae. Kunin ang sanggol. Hindi ko kaya. Itulak mo ang stroller. Hindi ako pwede umalis. Hindi! Tigilan mo ang paghawak sa akin. Gusto ko maharapin doon ang anak kong babae. Parating nga nga na, dinadala siya ng kaibigan ko. Tigilan mo akong hawakan.
Ibigay mo sa akin ang anak ko. Bitawan mo ako! Ayoko! Nasaan siya? Paparating na siya! Hindi ko makita ang anak ko! Ibigay mo siya sa akin! Ibigay mo siya sa akin na yun na! Ibigay mo siya sa akin! Ibigay mo siya sa akin! Ibigay mo siya sa akin! Kailangan ko siya ngayon! Huwag ka maabot! Wala kang inaabot. Hindi! Ibigay mo ako sa kanya ngayon! Ibalik ko ang anak kong babae! Ibigay mo sa akin! Ibigay mo na ang anak ko! Ibigay mo siya sa akin! Ibigay mo sa akin ang... Akyat na ako sa itaas. Kailangan ko tawagan ng nanay ko. Tatawagan mo siya pagdating natin sa station. Hindi sa pupuntahan ako. Sasama siya sa amin. Wala nga akong car seat. May car seat ka. Hindi mo pwedeng gamitin ang kotse ko. Tatawagan ko ang nanay ko. Tatawagan ko ng nanay mo ngayon. Kailangan ko tawagan ng nanay ko. Pakawalan mo lang ako at alis na ako. Binigyan kita ng papipilian, inaalok ko sa yung option na yun. Ito ang pinili mo. Fuck you, Seth. Hindi. Kailangan ko ang anak ko. Paparating na siya. Ayusin natin to. Kailangan ko ng tawagan ng nanay ko ngayon. Kailangan kong tawagan si nanay. Kailangan ko tawagan ng nanay ko. Kailangan kong tawagan ng nanay ko. Narinig kita, 3 beses na. Kailangan kong tawagan si nanay. Pwede kong tawagan ng nanay ko kung gusto ko. Sige. Lexi, nagawa mo na ba ang gusto mo simula nang dumating ako? Pwede ko bang tawagan ng nanay ko? Mas mabuti yan. Hindi pwede. Ayaw mo ako makita ang anak ko. Kailangan ko tawagan ng nanay ko. Hindi mo pwede kunin ang anak kong babae nang wala ako. Kailangan ko siya ngayon. Kailangan ko tawagan ng nanay ko. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakikita ang anak kong babae. Alis ka na? Hindi kailangan ko ang anak kong babae. Lexi, alis ka na. Sige. Pwede ko nang tawagan ng nanay ko sa kotse. Kailangan ko ang anak kong babae. Hindi mo siya pwedeng kunin. Kailangan ko ng anak kong babae. Huwag mong hawakan ang telepono ko. Sama na. Hindi pwede. Isakay mo na naman ako sa kotse sa loob. Mainis na ako. Wala akong pakialam kung nainis ka. Kailangan ko tawagan si mama. Makinig. Makinig ka. Hindi! Kailangan ko tawagan ng nanay ko! Sige. Hayaan kitang tawagan ang nanay mo. Hindi! Kailangan ko tawagan ng nanay ko! Hahayaan ka namin tawagan ng nanay mo! Kailangan ko siyang tawagan na yon. Saan siya pupunta? Tawagan ng nanay ko. Kailangan ko tawagan ng nanay ko. Kailangan ko na tawagan ng nanay ko ngayon. Wala akong kahit ano. Wala akong pakialam. Itong kailangan natin gawin. Kailangan ko tawagan ng nanay ko. Pakiusap! Kailangan ko tawagan ng nanay ko. Pakiusap! Pakiusap! Kailangan ko tawagan si nanay! Kailangan ko tawagan ng nanay ko. Pakiusap! Kailangan ko siya, hindi ko kaya. Ay, sinila ito para sa'yo. Baka nandyan na sila. Kung magalaw ang mga kamay mo. Hindi ko ito, oh my God. Ano yan? Oo, alam po. Ano ang sasabihin ko sa kanya? Sabihin mo sa kanya na pumunta siya sa ospital at kunin ang bata. Pwede ka bang pumunta sa ospital? Hindi naman ako inaaresto. Walang dahilan kung bakit hindi ako pwedeng nandito. Sige, ito ang tinutukoy ko. Ayos. Par- Ito na. Ang anak ni Roger ay sinundo sa ospital at inilagay sa kustodiya ng ina. Si Roger naman ay kinasuhan ng criminal trespass at resisting o obstructing a peace officer. Oras para sa 40% diskwento. Nandito tayo sa Edmond, Oklahoma, alas 6 ng gabi. Pinadala ang pulis sa ospital dahil may babaeng ayaw umalis. Anong nangyayari? Kaya sinubukan niya iwasan siya. Sinubukan niya iwasan siya para sa medical na detalye. Gaano nakatagal mula nang sinubukan niyang magpa-check up para sa kanyang medical na detox? Hindi siya nakita kaya umalis at bumalik. Binigyan namin siya ng 30 minuto at sinabihan na umalis.
Sa huli, umupo na lang siya sa labas. Sige, hindi siya matatingnan ng ER. Sinabi ko sa kanya na hindi siya pwedeng basta umupo sa property, kaya kailangan niyang maghanap ng masasakyan. May bus stop naman tayo. Ooh. Sa puntong ito, Ano ang meron? May dala ka bang ID? Ooh. Saan ka nagbi-detox? Pwede bang huwag mo akong sigawan? Hindi naman ako sumisigaw. Hindi Parang sa pandinig mo, sumisigaw ako. hindi ako sumisigaw. May ID ka? Nandiyan lang siguro. Kailangan kong pumunta sa aking... Anong meron? Sige na. O, pwede mo bang sabihin dito sa lalaki? Sinasabi kong pasensya na. Talagang pasensya na. Kasi hindi ko kaya. Kaya natuwa akong marinig mula sa'yo. May sabihin ka sa kanila kasi hindi ko maalala. Anong apelido mo? Ikaw ako mausap sa kanya. Ano ang apelido mo? Ano ang apelido mo? Ipakikita niya sa akin ang video. Kailangan kitang makausap. Wala siya. Kailangan kitang makausap. Handa na ako magsimula. Ikaw nandito. Kailangan ba talaga ito? Ano ang apelido mo? Hindi mo alam yun. Hindi kita kilala. Hindi. Parang utang ba ito? Parang selyo? Hindi. Dance pop? Hindi. Nasubukan mo na bang isuot lahat ng to? Ang hirap, kaya kailangan mag-adjust. Ito si Kelly Conky, natatawa habang sumasayaw at binibigay ang pangalan niya sa pulis. Sa huli, sinabi rin niya ang pangalan niya sa pulis at kinumpirma ng pulis ang impormasyon niya sa loob ng patrol car. Ngayon, sunod na akbang. Ilayo si Conky sa ospital. Uy, Kelly, pwede mo ba akong pakinggan sandali? Mark, kapag may kumuha sa'yo ngayon, itinuturing ka ng trespassing. Kailangan mong sabihin sa kanya na trespassing na siya para maging legal yon. Hindi naman talaga. Sige, ayos kayo. Pinagbawalan ka ng pumasok sa lugar na ito, kaya kailangan mo ng susundo sa'yo. Sige, okay. May hihingin ako sa'yo. Ano Isang bago. bago lang ako. Pakiusap. Hindi ako ganon. Hindi ako ganong klase ng tao. At mabuti naman yon. Ganito lang yan. Pinagbawalan ka ng pumasok at ilalagay ka sa talaan ng mga bawal pumasok. Kapag bumalik ka, maaari kang maaresto, okay? Okay, at ayaw naming mangyari yon. May tatawagan ka ba para sunduin ka? Hindi siguro. Oo. Ha? Sonia Usigan. Siguraduhin na kung maghihintay tayo sa tao, huwag dito sa property nila. At ang ibig kong sabihin, kung kailangan ko nang umalis, kung tapos ng oras ko. Kahit saan, huwag lang sa OU Health. Sa madaling salita, mula sa gilid. Sa madaling salita, mula lang talaga sa bangkita. Dapat ba talaga akong makipag-usap sa mga doktor dito? Sabi nila, wala na silang magagawa para sa'yo, kaya sinusubukan nilang ipaliwanag at kailangan mo nang umalis. At pagkatapos, parang nagkaroon ng abala. Kaya nila sinabi na, sige, kailangan na siyang bigyan ng trespass warning dahil hindi siya nakikipagtulungan at kailangan na niya umalis. Kung ikaw, Kung kailangan mo ng detox, nasa Oklahoma City yun. At sing. Hindi pwede. Parang lahat ay parang ganito. Hindi ito nakaka-intimidate sa akin kahit kaunti. Parang nai-imagine ko naman ito. hindi ito pananakot. Ginawa lang para makuha ang kailangan at magpatuloy sa gawain. Kunin na natin ang mga gamit mo at magsimula na tayo maglakad. Saan naman ako pupunta ngayon? Hindi ko alam, sa bangketa at kung saan ka dalhin ang mga paa mo. Kahit saan basta dito. Kung saan mo kailangan pumunta. Ililino ko lang ito. Pinagbawalan ka na dito. Kaya kailangan mo nang umalis ngayon o makukulong ka. Tumatakbo na ang oras. Nasa harap ako, kausap ang sarili at ang mahal kong anak na babae na siya ring panganay na bayaw. Naiintindihan mo ba yon? Tumayo ka na at tara na.
Tick. Talk. Tick. Talk. Ubus na ang oras. At pumasok na ang mga pulis para arestuin siya. Ganito na lang, tumayo ka na lang. Ipatong ang mga kamay mo sa likod. Lahat ng bagay. Umupo ka lang at tinititigan ako, kaya makukulong ka. Tumayo ka. Kumusta? Gaano pa katagal bago makarating sa itaas? Ano ba yan? Wala naman akong ginawa. Pinakiusapan ka umalis at tumayo. At pinili mo umupo dyan. Binigyan ka na ng lahat ng pagkakataon. Pinili mong huwag kunin, kaya ito ang naging solusyon. Zayda. Inihatid ng mga opisyal si Conky sa sasakyan ng pulis. Kelly, hindi mo ako sinagot kanina. Ano ba talaga ang gusto mong makuha? Ano bang sinusubukan mong tigilan? 1 puntos yan. Tama. Sige, sa ano ka ba nagdi-detox? May kung ano yan. Sige. May iba pang suot? Na mo lang mapansin? Wala. Ako lang ang wala dito. Mabigat na krimen ang makulong. Hindi, sa tingin ko hindi naman. Kailan ka huling gumamit ng anuman? Anong ibig mong sabihin na gumamit ka? Dito? Kung sinusubukan mo mag-detox mula sa isang bagay, ibig sabihin nun gumagamit ka. Hindi ko naman iniisip na pumunta ka dito para lang mag-detox sa Gatorade o iba pa. Sige, kung ayaw mong sumagot, edi wag. Sinuri ng mga pulis ang bag ni Conky at umano'y nakitang may ilang bote ng deresetang gamot at 2 vape. Pagkatapos, dinala na si Conky sa istasyon. Mukhang lasing o bangang siya sa kung anuman. Oo, nabitawan ko. Sobrang hindi matatag. Kaya ikaw ay... Kailangan mo ba ng tulong tumayo? Hindi, kasi mahirap eh. Parang... At makukuha mo rin yon, ikaw. Nakuha ko na. Sige, kung may gusto pa kayo, mga kaibigan, kung tapos na kayo. Sige, tapos... Sige. May inaasahan ba kayong darating? Tara na. Abang dumadaan sa proseso si Kake, narinig ng isang opisyal na tila nagiging palaban si Kake. Nasaan ang telepono ko? Nasaan ang telepono ko? Nasaan ang telepono ko? Sige, wala naman akong ginawang masama. Sa tingin ko, dapat nang pumasok. Oo, hindi ko dapat gawin ang kahit ano. Huwag mo itong gawing madali. Hindi ko alam. Uy, guminga ka ng malalim. Tara na, tumayo ka. Bumaba ka. Lumuhod ka. Kaya ko ito. At pagkatapos ay gagawin ko. Gawin ito ngayon. Sige, gawin mo na ngayon. Ellie, kahit anong hawak mo, ilapag mo sa sahig. Lumukod ka. Kaya mo ba? Tungkol dito. Wala naman akong ginagawa. Ilabas mo ang braso mo. Ginagawa ang daliri mo. Idiretso mo ang daliri mo. Nakulong si Kelly Conky sa kulungan ng lungsod ng Edmond dahil sa pagkalasing sa pampublikong lugar at hindi marahas na paglaban sa opisyal. Hindi pa inilalabas sa publiko ang resulta ng kanyang kaso. Ngayon pupunta tayo sa Kennewick, Washington. Makalipas lang ng kaunti ang 2:00 ng umaga, ipinatawag ang pulis sa ospital dahil sa isang pasyenteng di umano'y pamilyar na sa mga pulis. Kumusta? May ilan akong sobrang pasaway na tao.
Paano siya nakarating dito? Daling ba siya sa Cadillac? Sa kanto katabi ng Catholic, tumawag siya sa 911 at si Rich na bumbero ay parang hindi namin siya pwedeng dalhin kahit saan pa. Sabi ko okay lang dalhin siya dito, maging ayos siya sa Viet, pero ngayon sobrang agresibo na siya magsalita sa staff. Kaya si Ramos ay nakausap na siya dati at may numero ng tatay niya. Sa madaling salita, alam ng crisis team ang sitwasyon niya at pasok siya sa criteria pero walang makakilos dahil sa laki niya. Sige. Susubukan niya at tatawagan ng tatay niya kung pwede kasi minsan na siyang sinundo dati. Titingnan natin kung magagawa natin yon. Pero siya, Pwede sana siyang dalhin sa crisis pero wala silang lugar na kayang alagaan siya. Kaya iyon ang problema. Pagkatapos, yung babaeng naka-above sweater ay nakialam din. Habang inaayos ko ang sitwasyon, sinigawan niya ako. Galit na galit siya, pero sinasabi rin niya na ginugulo daw namin si Jalen. ayon sa pulisya, ang pasyenteng tinutukoy ay si Jalen Cheney, 28 taong gulang, isang online influencer na may higit 140,000 na followers sa TikTok. Sumikat siya sa pangalang J-Bay dahil sa advoka siyang gawing inklusibo ang air travel para sa plus size na tao. Sa sitwasyong ito, sinabi ni Jalen na nasa ospital siya para humingi ng tulong. Ngunit di umani inaakusahan din niya ang staff ng ospital na kumikilos laban sa kanya. Sa kasamaang palad, nakakita ako ng maraming ulat. Sa totoo lang, sinusubukan kong magsumite ng maraming ulat. Sa totoo lang, Nagsimumali to nang kumuha sila ng pekeng aktor. Astig talaga nung dumating siya at kung ano-ano pa. Pwede ko namang ikwento lahat sa iyo sa presinto kung gusto mo. Hindi ko alam kung bakit inakala kong pinapatawag ako rito dahil akala ko may mental health crisis ako. Kasi pinalabas nilang ganun, pero alam nila ang ginagawa nila. Kasama na rin ngayon ang mga binayarang aktor. Sinabi ko sa kanila na dapat silang umalis. Pero sige, kaya ano nangyayari ngayon, Jalen? tinawagan ko ang FBI. Kailangan ko ng tulong para sa krisis. May mga SIRC na bagay akong inaasikaso noon sa Cadillac na napagtanto ko na doon ako unang dinukot o doon ako ipinanganak. Dinukot yung buong bagay na yon. Alam mo yung ibig kong sabihin? Hinihintay ko tawag ng SARC pero pinutol na nilang linya kaya di nagagana kahit sagutin mo. Gusto mo? Gusto mo bang tumawag dyan? Alam kong hindi naka-on ang gamit mo. Naka-on ba yon? Nagre-record? Oo, nag-record. Sige, ayos. Teka lang, tinitingnan ko lang. Ano na ba ang sitwasyon ngayon? Naghihintay ka na lang kay Sarge? Sinusubukan ko talagang simulan ito. Tinatangka mo makontak ang isang tao? Oo, may mga lumalapit sa akin tulad ni Chad, tapos akala ninyo nagkukunyari ako. Kaya minsan iniisip kong nababaliw na ako. Kaya wala akong napanood kahit ano sa TV. At alam kong may mali ng paulit-ulit nilang pinapalabas ang Fox 11. At parang may mali talaga. Alam mo, mahirap. Iniwan nila akong hubad na ganito. Akala ko pupunta ako dito para humingi ng tulong at baka dinala ako ng Diyos. Pero nung may kakaiba nangyayari sa Lords, sabi ko, ang weird na. At nung lahat, hindi naman lahat, pero ilang miyembro ng PD ang nananakot sa akin at nangingikil sa akin. Doon ko naisip, ang weird pare, hindi ako baliw. Hindi ako ligtas dito sa Tri-Cities, kaya gusto ko nang umalis. Kaya nga gusto ko sanang ipaaresto niyo ako kanina. Anong plano mo para umalis sa Tri-Cities? Hindi ko alam. Dapat maghihintay ako kay Sark pero sabi nila bawal. Kailangan daw nila akong dalhin sa isa sa mga binigay nilang lugar. May dala akong evidence bag. Inahalungkat nila ang mga evidence bag ko. Akala nila makikita nila ang laptop at iPhone ko na dapat kay Jerome Davis Cheney na siguro nasa kulungan na ngayon. Hindi pa ako nanonood ng kahit anong balita sa social media mula noong ika-20 ewan ko. Mula nang nagloko ang cellphone ko at lahat ng gamit ko. Kaya sinusubukan kong pumunta sa presinto para masabi ko sa mga tao tulad nito kung ano ang ginagawa ni Nakara at ng mga peking aktor na yan at kung paano kumikilos ang mga ospital. Akala ko tinatrato nila akong pasyente pero pagod na ako. Hindi pa talaga ako natutulog ng 20 araw. Parang imposibleng mangyari sa tao. Sige. Akala ko totoong pasyente sila kaya ipinagdasal ko sila. At inisip kong nasira ko ang reputasyon nila dahil palaging binabanggit si Jalen sa balita. Pero hindi ko naman siya nakikita roon. May pamilya ka rito, Jalen? Oo, ang tatay ko. Nasaan siya? Hindi ko na alam kung ano ang totoo o peke. Gusto mo bang sunduin ni tatay? Oo naman. Alam mo ba ang telepono ni tatay? Nasa kanya ang phone ko, kaya dapat gumana kung tawagan mo siya. Anong numero ng telepono mo? Naalala ko na. Ayon sa ulat, hindi lehitimong medical na kondisyon ang dahilan ng pagpunta ni Jalen sa ospital noong umagang yon. At tumanggi siyang umalis ng pakiusapan. Mukhang ayaw ring makialam ng ama ng influencer. Hindi darating si tatay. Sinira na niya ang ugnayan nila.
Sinabi niya na sinubukan siyang tulungan ng kanyang ama. Sinubukan ding kontakin ng crisis. May binanggit siya tungkol kay Sark, pero di ko alam kung paano siya matutulungan ni Sark. Kaya nagsampa siya ng reklamo na sexual siyang inabuso. Pero nabasa ko ang ulat kahapon at magulo ito at tuloy-tuloy lang siya sa pagsasalita. At na-refer ito sa CID pero walang ebidensya doon. Sa inyo ba yung wheelchair na yan? Oo. Wala siyang suot na damit para lang alam mo. Siya ba? Pumasok ba siya ng ganon? Kumusta na siya? Ambulansya. Mula sa mga board ng Canada. Isa siya. Isa siya. Alam na alam niya ang ginagawa niya. Sigurado siya sa bawat galaw niya. Hindi ako. At siya, nung nakaraang linggo, dumiretso siya sa amin mula sa freestanding at agad siyang pinagbawalang pumasok doon. At pagkatapos, inadmit namin siya. At nandito siya ng ilang panahon. At ngayon, bumalik na naman siya. Hindi siya susunduin ng tatay niya. Naka-observe siya. Alam niya, dapat si tatay yung sumundo. Sige, titingnan natin sa sistema. Sa tingin ko, alam kong tumatawag siya habang paakyat, kaya oo. Isa pa ba itong problema? Oo, pinakikialaman niya lang yung mga bagay na hindi naman niya dapat pakialaman. Yun lang yun. Sa China, siya yung, alam mo yon, bida-bida sa wala. Kaya, oo. Pagkatapos, kailangang matingnan ang lalaki. Anong pangalan mo? Nagbalik ang opisyal kay Chini, bit-bit ang bagong balita. Kaya ayaw nila. Oo, ayaw ka nila dito. At ayaw tumulong ang tatay mo kasi sinunog mo na ang tulay na yon. Kaya anong gagawin mo ngayon? Nakuha ko mula kay Sart ang buong impormasyon habang ginagawa ang rape kit ko ngayon. Well, hindi available si Sark sa ngayon. Kaya anong gagawin mo? Pupunta ako sa isa sa mga shelter na nilista nila. Kailangan ko lang ng telepono kasi hindi ko alam kung nasaan ang akin. Pwede di kong sabihin lahat sa presinto ng pulis. Naitala na ang ulat na yon kaya hindi na natin kailangang ulitin pa yon. At oo, pwede niyo ba akong tulungan kunin ang mga gamit ko? Ganito nila ako iniwan eh. At literal na hindi ko kaya. Wala ako. Saan napunta ang mga damit mo mula sa kung nasaan ka nung una? Yung rape kit ko sa Sark na sinubukan sa kabot, tandaan mo nung pinaalis nila ako, dala ko lahat ng ebidensya. Nandun lahat. Kung dadalhin niyo ako sa presinto, makakapag-usap tayo. Hindi na kita dadalhin doon kasi bawal ka ring manatili doon. Sige, sarado na rin doon. May dala akong impormasyon. Kinuha nila Tilpiono ko. Bawal akong tumawag maliban sa 911. Sinusubay bayan lahat ng tawag. Sa palagay ko, hindi ganun ang kaso pero di ako sigurado. Kung ano man ang sinasabi nila, tama ba yun? Gumagana ba ang teleponong yan? Alam mo. Kailangan ko bang pindutin ang siyam para makalabas? O paano? Malamang. Hindi. Oo. Kailangan nating umalis. Maghanap ka ng numero ng telepono. Bibigyan ka namin ng sandali para subukang alamin yon. Tapos, pwede kang pumunta rito at gamitin ang teleponong ito. Sige. Wala akong motor at di ko alam nasaan yun. Kaya, ang dash moto ko. Sabi niya, nasa mga gamit niya ang numero ng shelter na galing sa Sark, kaya papayagan natin siyang subukang tumawag. Pinagamit ng mga opisyal kay Cheney ang telepono sa ospital para maghanap ng masasakyan ayon sa pulisya. Nagdesisyon siyang tumawag sa 911 imbes na sa iba. Kita mo, hindi gumagana ang telepono para sa akin. Gusto bang subukan ulit? Heto, ikaw na ang mag-dial ng mga numero. Handa ka na? Hindi, ikaw ay isang adulto. Kaya mong pindutin ang mga yon mag-isa. Hindi gumagana kapag ako ang gumagawa. Kailangan mong gumana na maayos. 5 minuto. 911 pagkatapos. Kapag tumawag ka sa 911, ticket lang makukuha mo. Gusto ko lang siguraduhin na nariyan sinawala sa Ramos. Hindi pwedeng umupo sa switch. Hi, galing ako sa ospital ng mga bata. Isang segundo na lang tumatawag na si Jalen sa 911. Ituloy mo lang ang tawag. Mahuli na ako sa puntong ito dahil marami akong kailangang sabihin sa'yo tungkol sa kanila. Ako si Jalen Chain. Jaylenigr. CHO. Binababa na nilang tawag. Sige. Sino yon? Tara na. Hindi, mahal. Nandito sila. Gusto mo bang kausapin sila? Oo, heto. Ayaw nilang makipag-usap. Binigyan nila ako ng ticket pero isang formal na babala na bawal na akong bumalik dito. Parang dinidisconnect na nila ang tawag. Sige, ayos ka na. Tara. Yan ang formal na babala na bawal ka na bumalik dito. Hindi ako sasama sa'yo kahit saan. Hindi. Hindi mo madadala yan kahit saan. Umalis ka na sa property na ito. Pag-aari yan. Hindi ako alis. Oy, mga saksi. Kailangan ko ng saksi. Naka-record lahat sa body cam. Hindi totoo yan. Alam nyo ang gusto nyo.
Pag tinanggal ko to, 99 na taon ng parusa. 99 na taon. Sige, gusto kong maaresto para mapunit ko to. Pwede mo yung punitin kung gusto mo. Hindi naman magbabago yon sa katotohanan iniligtas ka namin at alam mong nagtatrespass ka. 99 na taon. Punitin mo. Ito ang lahat ng ebidensya ko. Lahat kayo. Siguraduhin mo makuha mo lahat ng gamit mo. Hindi. Aalis na tayo. Kayo naman, pakiusap. Papatayin nila ako. Kayo. Mga bagay. Pero... Nakita nilang kalokohan mong ginawa gamit ang gamit ko. Alam mo ba kung nasaan yun? Wala akong pakialam. Hindi rin natin alam. Kaya tatawagan ko ang tatay ko ngayon. Nakausap na siya ng tatay mo. Nasunog mo na ang tulay, kaya hindi na siya makikipag-ugnayan. Tatawagan ko ang tatay ko, sa totoo lang. Ayaw pa niya kausapin. Sige, oo, ibigay mo sa akin ang telepono. Hindi. Hindi mo makukuha ang telepono to. Trespassing ka, hindi ako. Pwede akong tumawag. Tara na. Hindi, kailangan mo akong arestuhin dito. Hindi ka naman namin kailangang arestuhin. Hoy, hindi ako aalis. Hubad ako. Natatakpan ka naman. Meron kang kung ano-anong... Pare, wag mong hayaang mangyari to, tol. Ito ang ebidensya ko. Lumayas ka na ngayon din. Sige, alis na tayo. Tara na. Lumayas ka na ngayon din. Tara na, sige. Kailangan ko ng hook. Ito ang dahilan kung bakit ako pumunta sa Trios. Dahil alam kong gagawin niyo to. Ayok ka nilang tulungan. Sinunog mo na ang tulay sa kasamaang palad. Trios. Pakiusap. Pasensya na. Ito ang dahilan kung bakit ako. Nagkatangkang makipag-usap sa'yo ng pribado. Pakiusap, wag mong hayaang gawin nila ito. Alam niyo ginagawa nyo, at literal na hubad ako. Hindi ako aalis sa wheelchair. Pag-aari nila na, ayaw ka nilang nandito. Ibigay mo sa akin yan. Oo, ibibigay namin sa'yo. Oh, trespassing. Nagawa na natin to. Sinubukan mo bang gawin ito doon? Pinunit mo ang mga papeles mo. Pinunit mo ang mga papeles mo. Iyon ang formal mong trespass notice. Bakit kayo biglang lumapit? Pare, kailangan kong pumunta sa pulis. Dadalhin mo ba ako sa kulungan? Hindi ako makalakad. Ikaw kaya mo. Uupo na lang ako dito kahit saan mo ako iwan. Tutulungan ka namin alisin mula sa uwan at pagkatapos, ikaw na ang magdedesisyon kung gusto mo. Umuusap kita, dalhin mo ako sa kulungan. Dalhin mo ako sa kulungan, makukulong nga ako dahil pinunit ko ang iyong 99 taong bagay. Oy, kahit saan mo ako dalhin? Tulong! 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 Alam ni Ramos ang ginawa niya? KPB, taas ang kamay! Huwag kayong bumaril. Hubad ako at ginahasa nila ako. Sinusubukan akong iligtas ng Trios Southbridge. Pinagmamasdan tayo ng FBI. Sige, gawin mo na. Sirain ang ebidensya. Hindi. Pinapanood ako ni Foley. Nasaan ang mga susi ko? Nawala niya yon. Perfecto, kamusta? Kamusta? Panyurin mo ako. Kamusta? Ayos yan, maligayang pagdating. May bago akong telepono. 911 ito. Sabi ng mga pulis, si Jalen ay tumawag sa 911 ng 41 na beses mula Pebrero 2024 para sa mga hindi emergency na dahilan. Maaring pinalampas lang siya matapos bigyan ng babalang bawal siyang bumalik sa lugar hanggang sa nangyari ito. Sasabihin ko sa inyo, putang ina. Hindi. Salamat, Kelk. Sige, oo, dahil gusto ko. Kailangan mong umakyat sa bakuran. Ikaw. Alam mo kung anong sinusubukan mong gawin? Hindi ko alam. Kaya kinuha nilang mga rehas. Kunin ang mga rehas. Sige. File. Oo, dalhin mo ako sa kulungan. Oo naman. Oo, ibigay mo na ang telepono mo. Tulungan mo ako! Pakiusap. 911. Ginagasa nila ako ngayon. Kinakausap nila si Randy Stark. Hindi namin gagawin yan. Awa ko ang impormasyon ko. Sino ang nagbe-video? Nakakuha ka ng 60. Siyam, isama mo na ako sa kulungan. Hoy, pakitawagan ang 911. Tinawagan lang niya ang pulis. Nasa kustodya na siya ngayon. Astig. Ayan ka na. Kumusta pangalan? Handa ka na ba? Akala mo, sakto lang siya. Oo, mula sa isang magandang lugar. See yun lang. Interesante lang talaga siya. Oo.
Isang malaking okay. Ako ang magmamaneho. Yung kasama ang droid at lahat, naalala mo? Kasama ang droid at lahat. Isinama mo siya sa usapan. At PPD. RPD. Oo, siguro pwede kang sumali kung gusto mo maging bahagi nito. Nakuha mo lahat sa camera. Hindi. Hayaan mo akong ganito. Ganito mo ako gusto. Siyam isa. Tawagan mo ang putang inang siyam isa. Tinatangka mo ba akong gahasain na yon? Sige na. Hindi, tinatakpan lang kita kasi ayaw ko masaktan ka. Malamig. Dahil hindi lang yon ang nakuha ng dashcam mo. Hindi lang yon ang nakita ng bodycam mo. Hindi naman ito ang orihinal na layunin na pabagsakin kayong lahat. Dahil sa asal ni Cheney, napusasan siya. Na yon, kailangang alamin ng mga pulis kung paano siya dadalhin sa kulungan. Tulong! Sinusubukan akong patayin ni KPD Ronalds. May recording nito sa KPD. Diyos ko, pakawalan mo ako. Lumabas! Pakawalan mo ako! Hayaan mo ako lumabas! Sumakay ka na lang sa kotse. Sumakay ka na. Uy, Sige, tumayo ka na. hindi ko kaya. Kaya mo yan. Hindi ko kaya. Kakatayo mo lang mula sa upuan ng maayos na mag-isa. Nakikita mo bang garawan? Tumayo ka. Sandali lang. Nilalabanan ni Jalen ang pagtatangka namin isa ilalim siya sa kustodya. Idadagdag din namin yon bilang kaso laban sa kanya. Taas ang kamay, wag barilin! Taas ang kamay, wag barilin! Taas ang kamay, wag barilin! May kapansanan ako. Tumayo ka. Sinaktan ko ang opisyal. Dalhin ako sa kulungan. King, anim siyang. Ano ang meron sa KKCL? Bakit hindi ka sumakay sa kotse? 4. Hindi ko naihatid ang opisyal. Pakisuri sa pinakamalapit na istasyon ng bumbero kung kaya nilang magpadala ng ambulansya para sa transport unit. Ayos naman ang kanyang physical na kalagayan. Hindi mo pwede. Talagang hindi ko kaya. Oo, magsisimula ng bagong araw, alam mo yan. Oo, hindi sila ganun. Kumusta? Anong ginagawa ng estudyante mo? Tandaan, hindi ako pwedeng gumamit ng telepono. Baliw ako. Tama. Paano ka namin matutulungan na makabangon? Hindi nyo kaya. Tingnan mo kung may nurse na makakatulong. Pwede de bang tumawag ng ambulansya? Sinusuri namin kung posible yan. Uy, Trios Health, kailangan ko ng tulong kaya ako nandito. Ayokong sabihin yan sa linyang nire-record kasi alam ko ginagawa mo. Minamanmana na ng FBI noon pa. Ramos, naalala mo ba lahat ng ginawa mo? Naalala mo nung isang gabi? Nasa balita na yun, di ba? O lahat yun ay nasa body cam. Oo, sigurado nga. Maligayang araw ng mga ina. Masunog ka sana sa impyerno. Alam mo ba si Rich sa pulisya, Paul? Yung nakaraan ng pulisya. Dito nyo lang ako iiwan, hubad pa. Kung tatayo ka, matutulungan ka naming makapasok. Hindi ako makatayo. Kaya sabihin mo sa akin kung paano ka namin matutulungan na makatayo ngayon. Tanungin mo ang FBI pag dumating sila. Hindi naman darating dito ang FBI. Oo, tama ka nga. Paano ka namin matutulungan na makatayo ngayon? Sa tingin ko, kailangan natin ng ambulansya. Sabi ng pulisya, hindi ka siya si Cheney sa patrol car. Hindi rin nila magamit ang mga sasakyan ng bumbero o ambulansya dahil sa pananagutan. Nakipag-ugnayan din sila sa kulungan. Kulang daw sila sa tao at walang sasakyan para kay Cheney. Kaya evidence ba ng pulisya ang naging huling opsyon? Para buksan yon. Oo. Kaya gagawin natin ito 2 beses. Una, patihaya siya, tapos padapan naman siya rito. Sinusubukan kong makakuha ng magandang litrato. Hello, nasa likod ka ng akoy. Hindi ko alam kung anong magiging tulog nito. Alam mo ba kung ano yon? Hindi ako sigurado kung dapat ba akong maging okay. Isang beses lang. Hindi ko kaya. Diyos! Ako'y! Sinasabi ko, Diyos! Ako'y naipit at hindi nila ako kayang igalaw kahit kaunti. At hindi nila ako kayang igalaw dahil ako ay 500 at 50 pounds at isa akong babaeng may kapansanan. Babae akong may kapansanan at sinusubukan nila akong patayin. Nakuha rin niya ito sa camera. May kuha rin ng FBI. Kailangan pa natin kumapit pa ron. Nagkakaroon ako ng mental breakdown.
Parang, o isa na namang bagong krisis yan. Kung gusto mo lang sa'yo na ang gilid mag-focus, ibibigay ko. Wow! Hindi ako makahinga. Hindi ko kaya. Oy, hindi ako makahinga. Hoy, hindi talaga ako makahinga. Hindi ako... Ano ba to? Hindi ka ba? Jay, anong ibig mong sabihin? Jay, anong ibig mong sabihin? Uy, salamat. Tawag. Hello. Salamat sa Diyos. Sige. Pupunta na tayo sa kulungan ngayon, di ba? Magbabasa pa ba tayo ng akin? Sino ang sakay? Nakikita ko. Tama ka. Sige. May karapatan kang manahimik at kumausap o kumonsulta sa abogado at pwede mo siyang isama habang tinatanong ka. Lahat ng sasabihin mo ay maaring gamitin laban sa iyo sa korte. Kung hindi mo kayang kumuha ng abogado, matatalaga ng isa para sa iyo bago matanungin. Kung gusto mo, maaari kamot pa siya anumang oras na gamitin ang iyong mga karapatan at huwag sumagot sa anumang tanong o magbigay ng anumang pahayag. Naiintindihan mo ba ang bawat isa sa mga karapatang ito na ipinaliwanag ko sa iyo? Sa ngalan ng Diyos, oo. Matapos mong isalang-alang ang iyong mga karapatan, gusto mo ba makipag-usap sa akin ngayon? Sa ngalan ng Diyos, hihingi ako ng abogado. Sige. Samantala, sa likod ng police van, may sasabihin pa si Chini. Kung papatayin mo ako, malalaman nila dahil naka-livestream ito. Alam ni na Jake at Taylor ang ginawa mo. May mental health emergency ako. Pwede ba akong isama ng kahit sino sa bahay ni Trio? O siguro sa kulungan? Paano niyo ba ako dadalhin? Hindi ako makahinga, pero ngayon, alam ko na ang ginagawa mo. Sa ngalan ni Satanas, lahat ng inayupak na to ay babagsak sa impyerno. Pinag-uusapan niya lahat yon sa kamera. Oo, ginawa nila, pati lahat ng tawag ko nun. At lahat ng Miranda rights na kunyari mo lang sinabi. At lahat ng footage mula sa body cam, pare. Matagal ko nang hinihintay na makulong, tol. Matagal ko nang hinihintay na makulong. Kailangan ko agad ng abogado. Ang sikip ng posas. Iyan na ang pinakamaluwag na kaya nilang gawin. Dahil mataba ako. Iyan na ang pinakamaluwag na pwede naming ibigay. Dahil sa kalagayan ng katawan ko. Sabi mo ang kahit ano tungkol sa lisensya mo. Kaya, Pwede mo bang ulitin ang mga karapatan ko? Officer Wrong, sorry. Hindi ko maalala kung nagkaroon ako ng emergency sa kalusugan ng isip. Ano nga ulit yun? Saan tayo pupunta ulit? Nilagay mo ako sa body bag, tapos iniisip mo pa kung sino ang sumusunod. Ganon ka ba katanga? Ganon ka talaga katanga. Oo, itong mga ito, itong mga posas. At sa ngalan ni Jesus, nag-crash siya. O sila ba? O sa ngalan ba ni Satanas? Ayon sa ulat ng mga opisyal, napansin ng mga opisyal na naglakad si Cheney papasok sa istasyon ng pulisya nang walang aberya o pagtutol. Kaya lumalabas na pwede sanang naiwasan ang insidente. Naniniwala silang umaarte lang siya para makuha ang gusto niya. Nakulong si Jalen Cheney sa Benton County Jail dahil sa pananakit, trespassing, pagtutol sa pag-aresto, paghadlang sa opisyal, panghihimasok sa pasilidad pangkalusugan, at maling paggamit ng 911. Ibinasura ang kanyang kaso, ngunit maaari pa itong isang pamuli. Ang susunod na body cam ay mula Michigan City, Indiana. Ayon sa pulisya, isang babayang gumangga sa nakaparadang sasakyan habang papunta sa trabaho sa ospital. Sabi ng pulisya, ipinarada ng babae ang pickup truck sa parking lot at dinala siya sa gusali bilang pasyente gamit ang wheelchair. Pumasok ang mga pulis upang tingnan ang 52 taong gulang na suspect na si Candice Van Wardenberg habang siya ay nasa kama ng ospital at sinusuri dahil sa posibleng stroke. Nandito kami para pag-usapan ang nangyari sa parking lot. Sinusubukan namin alamin kung anong nangyari. Hindi ko nga alam na nangyari yun. Sige, ayos lang. Anong nangyari? Nahilo ako. Sige. Kaya nila ako dinala dito. Sige. Dito ka ba para mapatingin o may shift ka? Pumunta ako dito para sa shift ko. Sige. At hindi ko alam. Sige. Parang muntik na akong himatayin. Sige. Sige. Ganito ito araw-araw, kahit saan. Kaya. Anong naalala mo? Anong pangalan mo? Kumusta ang memorya mo? Ang naalala ko, tinawagan ako ng asawa ko at sinabi niya, nakikita mo ba ang ilaw? Sige. Grabe, kung saan mo nakita? At nagmaneho ako papasok at nakuha ko. Pwede sana akong pumasok, pero bumaba ako sa truck ko at ako ay
Hindi. Nahilo ako. Kaya kailan nagsimulang lumabo ang alaala mo nung biyahe mo papunta dito bago ka umalis papuntang trabaho? O kailan ba? Nalito ako. Sa totoo lang, parang pinagpapawisan ako noon. Nung papasok na ako. Nung andun kami sa may Sa highway o sa Westville. Westphalia, kamusta? Sige. Saan ka galing? CP, doon ka ba nakatira? Huwag mo akong papaulitin. May nangyayari sa inyo? Ayos ako. Pasensya na talaga. Kailan ka nagsimulang makaramdam ng kakaiba? Kailan ka nagsimulang mainis? Abnormal? Sige, siguro at gusto kay mama. Alam mo ba ang oras? Heto tayo ngayon, medyo nahihilo ka at may kakaibang nararamdaman dahil sa nangyari kagabi. Trabaho namin tiyakin na hindi ka ma-stroke. Tema? Ang gamutan dyan ay gamit ang gamot na pampatunaw ng namuong dugo. Kung ikokonsidera natin yon, napakasensitibo sa oras. Ayaw nating maantala, pero dapat nating malaman kung kailan ka huling naging normal. Sabi ko nga, kung di nating alam, may panganib kung ibibigay natin ito ng mali. Nag-high five ako. Oo, nararamdaman ko. Naramdaman kong masama, siguro. Mga 1 oras bago ako dumating dito. Sige, 1 oras pa ba ako dumating? Anong oras na ngayon? Parang... Alas 7. Alas 7. Sige. Anong oras ka nagsimulang makaramdam ng masama? Alas 6. Anong naramdaman mo kaya ka nagkasakit? Kailangan ko ng pumikit. Tinuturo. Kaya kailangan ko magmukhang ganito. Pwede ko bang tawagan at kausapin ang asawa mo? Hindi. Wala akong pakialam. Sige, ayos lang. Kasi gusto ko, alam ba niya na ipapatiling kami yun? Hindi niya alam. Sige. Tatawagan kita. Kahit nakapark na ako, parang may mali pa rin akong nararamdaman. At kaya naman. Naabutan nila ako na halos nakahiga na sa akin. Baba ko ng truck at parang hindi ko na kayang maglakad papasok dito. Doon. Karaniwan ka ba nagtatrabaho sa oras na ito? O kumapalit ka lang sa iba? Kailan ba talaga ang karaniwan mong shift? Hindi, 3 gabi lang ako nagtatrabaho kada linggo. Sige, anong oras ang shift mo? 7 hanggang 7. Nagpaliwanag ang nurse sa pulis tungkol sa kanyang kalagayan sa pag-iisip at di umanong pabayaan niyang pagmamaneho. 6 na buwan akong hindi nakapasok sa trabaho dahil nabali at na-dislocate ang balikat ko. At ngayon lang ako nakabalik nung 1 linggo. Sige. Nagtrabaho ako ng 3 araw nung nakaraang linggo. At dapat ito na ang susunod kong linggo at... Kasi... Uminom ka ba kahit konti? Uminom ako kaninang umaga. Para lang makatulog ulit ako. Nagising ako mga 3:00 ng umaga kanina. Anong iniinom mo nun? Truly lang yan. Truly. Australia. No. Uminom ako ng ilan sa mga yun para makatulog ulit at makapasok sa trabaho ngayong gabi. Hindi naman to parang bisyo o kung naman ibig ko sabihin. Yun na ba yung huling beses na ginawa mo yan? Sige. Sa uli, lumabas ang nurse sa kwarto ng ospital na may nakakabit pa ring mga kable. Kailangan mo talagang magpahinga rito. Oo, kaya niya. Diyos ko, pasensya na. Ikaw ang nauna. Nakita ko magtatanong. Sige. Kung ganon, bakit hindi ako lumabas? Habang nagbanyo ang pinaghihinalaan natin, may isang pulis na tumawag at nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanya. Ang resulta ng PVD ay 0.31. Yan ang gagawin ko. Tingnan mo. Walang problema.
Chef, pwede mo bang gawin ang dual burnout? Sige, ayos. Alam ko, sana nga, sige, masaya akong alam mo tungkol sa kanya. Para sa isang staff. Para sa isang staff. Hindi. Pupunta siya para magtrabaho. Kaya isang portable breathalyzer test ang nagpakita ng blood alcohol content ng NARS ay 0.31, higit 3 beses sa legal na limit sa pagmamaneho. Para masigurong tama, kumuha ang pulis ng isa pang resulta gamit ang blood test. Candace, Hindi ko alam. babasahin ko sa'yo. Binasa ko na to sa'yo kanina pero babasahin ko ulit para maintindihan mo. Sige. Kaya may dahilan akong maniwala na nagmaniw kang lasing. Kailangan kitang bigyan ng pagkakataong sumailalim sa chemical test at ipaalam na kung tatanggi ka, masususpinde ang iyong karapatang magmaneho na 1 taon. Kung dati ka nang nauna ka ng naatulan dahil sa pagmamanehong lasing, ang pagtanggi sa chemical test ay mandudulot ng 2 taong suspensyon. Kaya, pumapayag ka ba? Hindi ako tumatay. Sige, kaya ang 2 chemical test ay alinman sa dugo o sa hininga, tama ba? Kinuha na ng doktor ang dugo mo at meron na siyang resultang pwede niyong sabihin sa akin. Pumapayag ka ba na malaman ko ang alcohol content na yon? Pero anong ibig sabihin nun? Sasabihin ng doktor kung gaano kadami ang alcohol sa dugo mo yung gabi. Payag ka bang sabihin sa akin yon? Siguro. Oo. Sige, oo, hindi. Pwede, di ba? Kaya ikakabit ko ito sa tinatawag na implied consent. Sige, kaya ang mga magiging epekto nito ay nandito. Pwede kang tumanggi at ayaw kong tumanggi. Ibig kong sabihin, Gusto kong sumunod. kahit ano pa, hindi ito tungkol sa pagsunod, hindi ito tungkol sa pagsunod o pagsuway. Ang mahalaga ay kung pumapayag ka o hindi ka pumapayag. Kung hindi ako pumapayag. Kung tumanggi ka, masususpinde ang lisensya mo ng 1 taon. Hindi. Mag-ahayin ako ng subpoena para sa medical records mo. Hindi. At gagawin ko pa rin yun. Papasok na ako sa loob. Sige. Kaya lahat yan ay nasa body cam. Kung gusto niyo sabihin sa akin, pag-uusapan natin. Sabi ko na rin sa'yo, ang alcohol level mo ay 406 na po. Kaya sinabi ko yan kanina. Hindi kita narinig. Pasensya na. Hindi talaga kita narinig. Sinabi ko na sa'yo ng ilang beses kanina, kaya mataas talaga. Okay? Okay. Kaya mula sa amin, hindi na natin kailangan magsagawa ng karagdagang pagsusuri dito. Malapit na tayo, nasa ibaba ka ng kalahati. Okay. Sige, at alis na rin tayo dito maya-maya. Kukunin ko ang ID mo, okay? Hayaan ko na lamang, Nars, na linisin ka. At pagkatapos. Pwede ba ako magmaneho pa uwi? Hindi. Honey, lasing na lasing ka na. At buntis ako. Alis na kami sa iyong pangangalaga. Sandali lang. Nasaan ang salamin ko? Kaya alis na tayo. Sige, para lang malinawan, ayusin ko muna lahat ng gamit ko tapos kakatok ako dito sa pinto. Kung kailangan mo pa ng malinis na damit, subukan mo humingi ng tulong sa mga NARS para makakuha ka. Ibig ko sabihin, naihiyan o natahiyan mo ba ang mga iyon? Naka-on ba to? Hindi? Kaya... Ikaw! Sinabi. Dalawang linggo, 4 at 6 na puntos. Iyan ang pinakamataas na kaya ko ibigay. Yes ko. Yan ang pinakasabi kaya na ako yung Kaya yung tiba sa kanila ay magiging maganda naman. Kaya hindi na ako magiging taypa pagkatapos nun para ayusin. Ayaw kong maging alkoholiko at lahat. Pero sa sitwasyong ito, hindi man naman maaaboy, alam mo yun. Kasi kung hindi, pwede kang mapunta sa proseso ng paggagamot sa kanya para sa stroke na baka wala naman talaga. Tama. Malinaw na ito ang nangyayari. Kaya 0.4 na isaanin. Tama ka, maganda ang pag-iisip mo. Akala ko nahuhuli na tayo pero may 3 oras pa tayong palugat. Sabi ko pare, pag binala ko siya sa pantalan, sigurado magugulo tayo. Pati yun ang original namin plano nung dumating kami dito. Sige, mag-ayos muna ako ng sarili ko at ilalabas ko na siya dito. Maraming salamat. Ipinakita ng blood test ang nakakagulat na antas ng BAC. 0.4 na isanim, higit 5 beses na mas mataas kaysa sa legal na limitasyon sa pagmamaneho. Dahil hawak na nila ang impormasyon, oras na para pusasan ng pulis ang NARS na ito. Sige. Mga lalaki, kaya niyo ba kami ilabas? Ngari ko. Okay. Sige, pwede tayong lumabas sa bangketa.
Dadalhin mo ba ako sa kulungan? Kung magiging maayos tayo tungkol dito, oo. Sige, paghintayin mo lang siya, ako na bahala. Sige, diyan lang. Habang papunta na ang NARS sa isang sasakyan ng pulis, binigyan siya ng isa sa kanyang mga kasamahan ng maayos na pamamaalam. Pwede bang patayan? Sige, kahit ano. Gusto mo bang tanggalin yan sa listahan mo? Kakatanggap ko lang ng tawag. Ayos lang yan. O maging kaunti pa. Ang lisensya sa pagmamaneho. Sige, hindi ko kailangan ang lisensya mo sa pagmamaneho. Kailangan ko lang ang iyong ID. Pwede ko ba ulit ito sa kanyang bisikleta? At tapos ka na. Grabe. Ako lang ito, walang dapat makaalam. Imumip ko kayo pati ng trabaho. Pero, kailangan kong gawin. Alam ko kailangan nilang gawin ang trabaho nila para sa kaligtasan nila. Hindi nila magagawa yun dahil di nila alam ang mangyayari. Okay? Pinahahalagaan ko yun kasi pulis ang asawa ko. Sige. Malaki ang inaasahan ko sa iyo. Pinahalagahan ko ito. Pwede ka bang umikot papunta sa... may isa ka ba nung parang flight pad na pwede kong ilagay sa upuan? Yung cushion? Yung cashmere? Pwede ka bang bumaba? Oo. Hindi. Ayun siya. Alam mo, Uupo siya sa passenger seat. Oh, ayos na kami. Pwede na siyang pumunta ka na sa tabi ng front passenger seat. Sinusubukan kong... Sige, oo. Okay na dito. Walang problema. Mas mabilis. 63 siya, nakuha ko na ang 2 puti siya. Oh, maghihintay tayo hanggang makakuha siya ng pad. Sandali lang. Maghihintay tayo hanggang makakuha siya ng pad. Manglalagay ako ng pad sa upuan. tatakot sana ako sa amin nang tinamaan ako. O, dapat nating pag-isipan yan pagdating natin. Huwag mo nang alalahanin yan. Pagdating mo dun, Susubukan ko. Kung may mabubuti kang kaibigan na gustong tumawag, sige lang, walang problema. Kaya akong gawin yan. kaya kang gagawin kahit sino. Oh, bahalaan na kayo kung paano nyo gawin yan. Sa inyo na yon. Sagot ko lang, pwede kang tumawag sa kulungan. Ayun. Sige. Asikasuhin ko yan, ako na bahala, kaya ako to. Oh, hindi ako bastos at hindi ako pumunta dito para mamatay. Kapag nasa lugar mo ako, interesado ako. Sanay lang talaga ako sa ganito. Ako, medyo maluwag ang schedule ko. Alam. Habang papunta sa kulungan, may tanong ang suspect sa driver. Magkano po kadalasan ang piyansa? Wala akong alam, hindi ko rin alam ang presyo. Sabi mo hindi ka pa nakasuhan noon dahil sa pagmamaneho ng lasing, tama? Hindi pa ako nakakaproblema. Ng problema, kahit ilan. At ang tanging dahilan kung bakit ako pupunta ay dahil sa pag-inom ko ng alak. Dahil nagmaneho ka papuntang trabaho ng lasing. Oo. Mahalaga. Oo, ibig ko sabihin hindi ko alam. Alam mo kung anong ginawa mo? Hindi ko alam. Parang hindi ko kaya. Hindi pa rin ako bangag pagkatapos nito. Ito. Patuloy pa rin tumataas. Weird naman. Candace, sa tingin ko ay tawagin mo kung ano gusto mo, pero darating ang panahon kailangan mong tanggapin na matatapos na ang ugnayan natin ngayong gabi, mga 1 oras mula ngayon. Pero 0.416, papunta ka sa trabaho ay parang problema na sa pag-inom. Hindi ko kaya. Lagi kong naharap ang mga ganyan tao. Tama, at hindi ako ganoon. Hindi ko alam kung paano ka husgahan. Hindi ganoon, hindi kita inusgahan. Sasama pala, hindi naman pala. Kailangan ko maging hukom, musga. Oo, sa isang banda, nandito ako para husgahan ka, alam mo yun, kapag alam mo may problema ka, harapin mo yun. Pero kung ayaw mo harapin at tuloy mo pa rin to, alam mo ba? Wala na yan. Iniisip ko kung dito na magtatapos ang karira ko ngayon. Paano mo hindi alam?
Ano ang pakiramdam sa kulungan? Masama ba? Hindi maganda. Wala pa akong narinig na magandang kwento doon. Hindi ko naman sinasadyang maging bastos. Yun lang talaga. Masasaktan ba ako? Sa tingin ko, hindi ka masasaktan. Ibig sabihin ba nito, suspendido na ang lisensya ko ngayon? Hindi, dahil pumayag ka sa pagsusuri ng dugo. Pumayag ka sa pagsusuri ng dugo. Tama. Kaya hindi ko sasabihin huwag ka sa implied consent. Kaya hindi, ibig ko sabihin, maaari ba itong maging bahagi ng parusa mo kapag umarap ka sa korte? Gayun pa man, tungkol sa hukom, kayo na ng abogado mo ang bahala doon. Pero sa ngayon, kung ikaklik ko na hindi ka nagsumite, kailangan mo bang magsumite? Oo, kailangan ko. Sinubukan ko namang sumunod sa mga patakaran. Sumunod ka naman sa mga patakaran. Sa biyahe, ipinakita ng opisyal ang maigpit na pagsita sa NARS. 6 na buwan na ako naka-disability leave, pang-5 na ito. Candace, ikaw ay may 0.416, samantalang ang legal limit ay 0.08. 5 beses ng legal na limitasyon. Higit pa sa 5 beses ng legal na limitasyon, sa tingin ko, isa kang talagang malalang alkoholiko. Huhulaan ko na umiinom ka hanggang malasing araw-araw. Hindi lang yun ang ginagawa mo, naayos lang naman, kanya-kanya lang yan. Pero kapag ginagawa mo yan at nagmamaneho ka ng sasakyan, at ikaw ay nagmamaneho ng sasakyan, tumitimbang ng ilang libong libra sa pampublikong kalsada. May mapapatay ng tao. Sigurado kang may mapapatay kang tao. O ako mismo. Oo. At nakita ko na ang napakaraming inosenteng tao na nawala ng buhay dahil sa mga desisyong ganyan. Kaya hindi ako mag-aalok ng kahit anong awa at hindi naman ako ang huhusga. At isa akong matalinong tao, alam kong mas tama. Palagi kong gusto maging mabuting tao at gusto ko talagang maging mabuting tao. Ibig ko sabihin, pwede ka magpasalamat ngayon na walang namatay at lahat tayo ay nakaupo pa rin sa inyong mga upuan sa biyahe na to. Naranasan ko rin malasing tulad mo at sila may mga patay na dapat panagutan. Kaya magpasalamat kang hindi ikaw yon. Si Candice Van Wardenberg ay kinulong sa Laporte County Jail dahil sa mga kasong pagmamaneho habang lasing at pag-iwan sa lugar ng aksidente. Umamin siya sa kasong pagmamaneho habang lasing at hinatulan ng isang taong probation, kailangang tapusin ang isang alcohol treatment program at nasuspinde ang kanyang lisensya ng 120 araw. Sa dulo ng programa, nasa Madison Heights, Michigan tayo. Alas 12:58 ng madaling araw. Ipinadala ang mga pulis sa aksidente ng sasakyan sa lokal na park kung saan may walang malay na driver. So saan na yung lalaking walang malay? Ay... Siya, gising na ba siya ngayon? Ikaw ba ang nagmamaneho? Siya. Mukhang sobrang nabalisa siya. May nurse ako. Sige. Ang batas para sa'yo. Anong nangyari? Anong nangyari? Tibayan mo lang, Kevin. Saan naman nagawa yan? Nasa ikalawang bahagi ng ospital kami nakatira. Nakita nyo ba na nangyari yon o natagpuan nyo na lang? Narinig ko lang. Sige. Anong klaseng sakit ang nararamdaman mo ngayon, pare? Hoy, nandyan ka pa ba? Oo. Sige, anong masakit sa'yo ngayon? Wala. Wala. Ibig ko sabihin, dumudugo ka. Gusto ko nang umuwi. Pare, sige. Naiintindihan ko na dumudugo ako. Naiintindihan ko. At wala akong magagawa, pero gusto ko nang umuwi. Hindi ko alam kung naiparating ko yan. Ales. Sige, pare. Oy, huwag. Hindi naman yun aalis kahit saan. Pero... Uy, masakit ba? Kailangan ko. Wala naman daw masakit. Walang masakit. Walang masakit, pero ibig kong sabihin, dumudugo ang mukha mo. Nakakita ako yan. Saan ka galing? Slow down. I get down. Say down, Troy. Sa downtown Detroit. Ilan na nainom mo? 2 Monacos ang nainom ko. 2 Monacos? Ay, Monacos? Higit pa ito sa 2 Monacos. Oh, gaano nakatagal mula nung ininom mo ang 2 Monacos? Mga 5 oras na nakalipas siguro. 5 oras na nakalipas. Sige, paano ka nakapunta rito? Ako. Oh, ako. Ayoko na makipag-usap sa'yo. Ayokong kausapin ka. Masa 140.
Ang ibig kong sabihin, May bukas na bote ka ng Titos dito. hindi akin yan. Hindi yan. Kanino yan? Hindi, yan. Sige. Edward Queen, King, Apat, Pitu, Isa. Yan yon. Bahagi ng nawasak na sasakyan. Nasa labas ako, alam mo na. Nasa labas ako, pero hindi akin ng titos. Gusto ko lang umuwi. Saan ka nakatira? Saan yon? Saan? Detroit, Michigan. Paano ka nakarating dito? Ang driver ay nakilalang si Kevin Robinson, 25 taong gulang na iniulat na nagsabing nakainom siya ng ilang inumin mas maaga nung araw na yon bago magmaneho. Ayon sa pulisya, may sugat na dumudugo sa mukha niya, malabo ang pananalita, amoy alak ang hininga, at may bote ng alak sa loob ng sasakyan. Inaalam pa ng pulis kung paano-mano niya naibangga ang sasakyan niya. Nandun ba? Ikaw ba yung laging nasa bangketa? Napapansin ko may piyesa ng sasakyan ka doon. Siguro nga. Sige, hindi ka dumaan. Dito ka ba dumaan o sa likod ko? Dito ba o sa likod ko? Sa likod mo. Sa likod mo? Doon ka ba pumasok? Sige. Sa inyo po ba ang sasakyan ito, sir? Oo, sige. Sila ay... Nandito lang sila sa daan mo. Sige. May card ka ba? Alam ko naman kaya kong sabihin ng kabisado, pero kadalasan may card tayo. May card ako, hindi. Ako lang. Nagsasalita lang ako. Ako lang? Nakikipag-usap lang ako sa kanya, pare. Sige. Benya! Diba? Sige, tara na. Maglakad ka papunta sa ambulansya, ha? Sinamahan si Robinson sa ambulansa para sa pagsusuri, habang patuloy iniinspeksyon ng mga pulis ang lugar ng aksidente. Malino naman. Oh, yan na. Malino talaga. Wala siya sa sarili niya. Oo, malamang siya nagmaneho at may tinik siya. Nasa Rialto ba siya tapos dumating? Hindi ko alam, pare, kasi sabi niya galing daw siya sa likod ko. Wala akong ideya. Hindi ko alam. Oh, O kasi ano ba naman, binangga ba niya ang puno? Ako. Sa tingin ko binangga niya yun, pare. Sa tingin mo? Paano naman yung lahat ng nandun? Sa tingin ko, oo nga. Lumipad ba yon ng ganun kalayo? Sinatangka lang naming alamin kung galing nga siya dito. Sabi niya dito raw siya nang galing. Sinusubukan naming alamin yon. Saan mo ulit sinabi siyang galing? Sa bar? Sa Detroit? Alam mo ba yon? Binigay ba niya sa'yo ang pangalan? Alis na daw siya sa bar, papuntang Detroit. Uwi siya sa Detroit. Babasahan ko siya nito ngayon. Pumasok ang opisyal sa ambulansya para basahan si Robinson ng Miranda rights. Kevin, bago ka dalhin sa ospital, kailangan nakitang basahan, ayos lang. Naiintindihan mo ba? Sige. Ako ay isang alagad ng batas. Ikaw? Ay inaaresto dahil sa pagmamaneho ng sasakyan habang lasing dulot ng pag-inom ng alak, paggamit ng kontroladong substansya o iba pang nakakalasing na substansya o kombinasyon ng mga ito. Ayos ba? Hinihiling ko magpa-chemical test ka para matukoy kung may alak o mga kontroladong substansya sa katawan mo. Kung ikaw ay pinakiusapan na sumailalim o sumailalim na sa isang kaunang pagsusuri bago ka inaresto, kailangan mo pa rin gawin ang pagsusuri na iniaalok ko sa iyo ngayon. Kung tatanggihan mong sumailalim sa chemical test na ito, hindi ito gagawin maliban kung may utos mula sa korte. Ngunit maaari akong humiling ng ganong utos sa korte. Ang pagtanggi mong sumailalim sa pagsusuri ay magdudulot ng suspensyon ng lisensya mo bilang operator o super, pati ang itinalagang grupo ng sasakyan o pribilehiyo mong magmaneho, at dagdag na 6 na puntos sa talaan mo sa pagmamaneho. Pagkatapos mong sumailalim sa aking chemical test, may karapatan kang humiling na ang isang taong ikaw mismo ang pumili ang magsagawa ng breath, blood o urine test. Bibigyan ka ng makatwirang pagkakataon para sa ganong pagsusuri. Responsibilidad mo magpagawa ng chemical analysis ng sample na kinuha ng taong ikaw ang pumili. Tatanggapin ang resulta ng parehong chemical test bilang ebidensya sa paglilitis at isasama sa iba pang ebidensya para matukoy kung inosente o may sala ka. Sasailalim ka ba sa blood test? Tumanggi si Robinson sa blood alcohol test pero kalaunan pumunta rin siya sa ospital at mukhang hindi magandang timpla niya. 2 segundo o ano yun? Hindi ko naman kailangan pumunta. Hindi. Sige, babalikan ka namin. Sige, salamat. Sabi niya, hindi. Nakikita niyo ba ako dito? Makinig, kita niyo ba ako? Sagot, oo o hindi? Inaresto na siya. Nakita niyo ba ako? Sige, kapag sinabi kong hindi, gets niyo ba? Oo o hindi?
Naiintindihan niyo ba ako? Oo, hindi. Oo, hindi. Naririnig ka namin. Dino, naririnig ko ba ako? Kapag sinabi kong hindi, ano ibig sabihin nun? Ano ba ang ibig sabihin nun? Ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi. Hindi, sige. Putik naman. May kailangan tayong gawin. Naiintindihan ko, pero kapag sinabi kong hindi, huwag mong gawin. Nandito ako. Pulis! Naririnig namin! Kayo, may ID ba kayo? Or kung ano man yon? Ang tangga mo, gago. Sabi ko hindi, huwag mong gawin. Uy, Oo, tumanggi siya kaya kukuha sila ng search warrant para sa kotse niya. Naiintindihan ko. Hindi ko kaya ang ganito. Kustodiyan na natin siya ngayon. Naiintindihan ko. Umiinom ka ba ng gamot or kung ano man? hindi ako umiinom. May allergy ka? Wala. Hindi. Sandali lang. Tatanggalin namin yan sa'yo. Bosas, gusto kong tanggalin. Huwag mo akong ipasa sa abogado. Sumpa ko sa Diyos. Hindi, wala akong iniinom na gamot. Gusto ko nang matulog at ipipikit ko na ang mata ko dahil pagod na ako. Handa na ba kayo magpatuloy ngayon? 45 minuto na ang lumipas. Samantala, muling binabasa ng isa pang opisyal kay Robinson ang kanyang mga karapatang Miranda. Ngayon, nasa lamesa ng CAT scan. Alagad ako ng batas. Inaaresto kita sa pagmamaneho habang lasing dahil sa alak, kontroladong substansiya, iba pang nakalalasing na substansiya o kombinasyon ng mga ito. Hinihiling ko na sumailalim ka sa isang chemical test upang suriin kung may alak at o kontroladong substansiya sa iyong katawan. Kung ikaw ay hinilingan o sumailalim sa isang preliminary breath test bago ka maaresto, kailangan mo pa rin gawin ang test na inaalok ko sa iyo ngayon. Kung tatanggihan mo ang chemical test na ito, hindi ito gagawin maliban kung may utos mula sa korte. Ngunit maaari akong humingi ng ganung utos mula sa korte. Ang pagtanggi mong sumailalim sa test na ito ay magreresulta sa suspensyon ng iyong lisensya bilang operator o super at ng klasifikasyon ng sasakyan o pribilehiyo mong magmaneho at madaragdagan ng 6 na puntos ang iyong tala sa pagmamaneho. Pagkatapos mo sumailalim sa aking chemical test, may karapatan kang humiling ng isang taong ikaw mismo ang pumili ang magsagawa ng breath, blood, or urine test. Bibigyan ka ng makatuwirang pagkakataon para sa ganong test. Ikaw ang responsable sa pagkuha ng chemical analysis ng sample na kinuha ng taong ikaw mismo ang pumili. Ang mga resulta ng parehong chemical test ay tatanggapin sa paglilitis at isasama sa ibang ebidensya para matukoy kung inosente o may sala ka. Papayag ka bang magpa-blood test? Kahit sa pangalawang pagkakataon, ay tinanggihan ni Robinson ang pagsusuri, nakuha pa rin ng pulis ang search warrant para suriin ang kanyang dugo. Ayon sa pulisya, ang BAC niya ay .172. Higit sa doble ng legal na limitasyon para magmaneho. Si Kevin Robinson ay kinasuhan ng OWI, pagmamaneho na may bukas na lalagyan ng alak at suspendidong lisensya. Pagkalipas ng isang buwan, sumuko siya kaugnay ng mga warrant laban sa kanya at pinalaya habang hinihintay ang petsa ng pagdinig sa korte. Hindi pa inilalabas sa publiko ang resulta ng kaso. Salamat sa panonood. Ang episode na ito ng Long Crime After Hours ay sinaliksik, isinulat at produce ni Heather Burzak, inedit ni Daniel Camacho. Ako si Jesse Weber. Kita tayo ulit next week.